Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan para po sa mga baguhan ng mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Marami po tayong nakikita online. Marami pong nagbabahagi ng mga orasyon, ng mga Latin. Pero dapat po kapag tayo po ay nangungopya ng mga orasyon, lalo na po kung ito ay Latin, kailangan po natin maging maingat dahil marami pong scam. Wala pong translation yung mga binabahagi na Latin. Ang kailangan po natin tatangkilikin na Latin ay yung katulad sa mga Latin ng simbahang Katoliko na kapag sila ay nagbigay ng orasyon o dasal, pwede mo po siyang i-translate sa English, pwede mo siyang i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sa Bicol. Pero yung karamihan ngayon na nakikita natin online, mga tinuturo ng mga iba't ibang mga nagtuturo, wala po siyang translation na Tagalog. At kung i-translate mo man siya ng Tagalog, ang layo po dun sa tinatalakay niya na orasyon. At sa pagpili naman po ng mga medalyon, marami pong mga Protestant, mga kulto yung nakikisakay sa mga image, sa mga imahe ng Roman Catholic. Kaya ang ginagawa nila, kinokopya nila yung mga picture, tapos gagawa nila to ng sarili nilang mga dasal. Pero yung dasal na yun, kinopya nila sa Roman Catholic. At gumagawa sila ng mga dasal na mga Latin, orasyon, pero kapag i-translate mo, wala po siyang translation. At kung tatagalogin mo man, ang pangit ng kahulugan sa Tagalog ng mga orasyon nila. Kaya dapat po tayong maging maingat, lalo na po yung mga medal. Mahirap po, lalo po kapag ito ay tanso. Hindi po siya ini-endorse ng simbahang Katoliko. Ang kinikilala lang ng Roman Catholic na medal, yung ganito po siya. Ganito pong kulay. Kapag po kulay siyang tanso, purong tanso, may bahid po siya ng occultism. Sa kulto po siya. Gawa po siya ng mga Protestant para iligaw yung mga Roman Catholic na walang alam sa catechism. Yan po. Ang kabaliktaran niya po likod niya po St. Benedict. Yan po. Ang St. Benedict naman po, ini-endorse siya ng simbahan, pero kapag tanso po siya, gawa po siya ng kulto, gawa po siya ng mga pit healer, gawa po siya ng mga antingero, gawa po siya ng Protestant, hindi po siya gawa ng simbahang Katoliko. Pero kapag ganito pong kulay, ito po ang sinusot pwede mo itong suotin pag nagsisimba. Yan. Pwede mo itong publishingan tuwing nagsisimba. Pero kapag kulay tanso po, po yan? Sa kulto. Yan po. Pero kung hindi naman po kayo Roman Catholic, pwede kayong gumamit ng mga tanso. Kahit anong klaseng medal. Kasi yung mga image, yung mga imahe ng Roman Catholic, ginagaya ng mga made in Philippines na religion, ginagawa nila ng mga medal para makapaghikayat. Yan, para iligaw ng mga landas yung mga baguhan nag-aaral ng lihim na karunungan. Yan po. Kapag po tanso, siya? Gamit siya ng mga antingero, gamit po siya ng mga pit healer. Yan. Pero kapag ganitong kulay, gamit po siya ng simbahan Katoliko.
Mga ka-immortal, ginawa kong video hindi para manira kundi para ipaalam na sa mga baguhan, nag-aaral ng mga lihim na karunungan, maging maingat po tayo. Dahil baka po ang nagtuturo sa atin ay kulto na o kaya ay protestant na. Dapat po maging maingat at dapat po maging maingat din sa pangungopya ng mga orasyon, ng mga Latin. Dahil baka ang kinokopya mo ay sa pangkukulam na. Salamat po, ingat po tayo lahat. God bless you all.